Naglalakad papunta sa terminal si Iris nang muntikan na nga siyang mahagip ng isang sasakyan. Napaupo ang dalaga sa sahig dahil sa sobrang kaba. Napahinto naman ang itim na kotse sa bandang gilid at bumaba nga ang driver nito. Anak nang, inis na usal nga ng dalaga at nilapitan ng mamahaling sasakyan. Hindi ka ba tumitingin sa daan? Inis na buliyaw ng dalaga. Ito, pampakonsuelo, pasensya ka na. Nagmamadaling saad naman ng driver at iniabot sa kanya ang 1,000. Natigilan naman si Iris sa pagsasalita nang makita nga ang pamilyar na muka na prenteng nakaupo sa passenger seat ng itim na sasakyan. Nakatingin ito sa kanya na tila tumitingin sa kawalan. Sino nga bang lalaking to? Tanong nga niya sa kanyang isipan. Hindi na nga namalaya ng dalaga ang pagtakbo ng driver pabalik sa kotse at paharurot nga na umalis ito. Hoy! Mga walang modo! Sigaw nga niya kahit na alam nga niyang hindi siya nito maririnig. Inis siyang sumakay ng tricycle pa uwi nga sa kanilang bahay. Nasa ganoong estado ang kanyang emosyon nang makauwi siya hanggang sa magbilang nga siya ng perang kinita nga sa pagsisales lady. Auntie, ang gwapo ni Senator Lucas no? Kinikilig pa nga na saad ni Isabela at tinutulak pa nga ang braso ni Iris. Tigilan mo nga ako, Isay. Nagbibilang ako ng pera rito, hindi mo pa nakikita? Inis na sagot nga ni Iris. Sandali lang kasi, tignan mo yung interview. Pangungulit pa nga ni Isay kay Iris, kaya tumingin na nga lamang ang dalaga sa lumang telebisyon na parang mula pa nga sa panahon ng kopong-kopong. Ano bang meron? Inis na tanong na nga lamang ni Iris. Ang gwapo talaga ni Senator Lucas. Sigaw nga ni Isay at hinampas-hampas pa nga ang unan sa tabi nila. Napafocus nga si Iris sa binatang senator na pinuputakti nga ng mga reporters. Sa isip ng dalaga ay totoong gwapo nga ang binata ngunit hindi nga nito matutulungan ang kanilang pamilya gaya ng pangako nito. Marami naman kasing pangako ang mga politicians na hindi naman nila nasusunod o ginagawa talaga kapag tapos na ang eleksyon. Anong gagawin ko dyan? Mapapakain ba tayo niyan? Masungit na turan nga ng dalaga. Teka, parang yan yung amo ng driver kanina. Wala na nga sa sariling wika ni Iris at inalala nga ang mukha ng binata. Tama, yan nga yung walang modong lalaki na muntikan ng makasagasa sa akin kanina. Ha? Talaga? Ako na lang sana. Nangangarap pa nga na usal ni Isay. Nasisiraan ka ba? Magpapasagasa ka para lang sa walang modong yan? Wala kang mapapala sa feeling gwapo na senator na yan. Oo na, masama na nga siya. Nakasimangot na nga lamang na wika ni Isay. Pero ang gwapo niya no? Nakangiti yung turan nga nito at niyakap nga ang katabingunan. Magbilang ka dito ng pera tapos maghahanap pa tayo ng racket natin mamaya. Iritadong turan nga ni Iris, sabay kinuha ang ballpen at papel na listahan nga ng kanilang utang. Samantala sa airport ng pamilya Lazaro ay punong-puno nga ng reporters na nakaabang sa pagbalik ng pinakabatang senator. Senator, kamusta po ang pagpunta niya sa lugar kung saan tumamang bagyo? Tanong nga ng isang reporter. Maayos na ang lahat. Kung makikita niyo lamang ang sitwasyon ng ating mga kababayan bago kami dumating, tiyak na maaawa kayo sa kanila. But then lahat ng donations, cash money goods ay maipapamahagi nga sa mga apektado ng bagyo. Sagot naman ng binata. Ang mukha naman ng mga reporters sa kanyang paligid ay namamangha. Bukod kasi sa napakatalino nga ng isang Lucas David Anderson, ay maglalaway ka sa kagwapuhan nito. Siya nga ang binansagang face of Senate sa bansa. Muling sumiksik ang isa pang reporter upang makausap ng binata. Sir, kamusta naman po ang buhay pag-ibig nyo? Totoo bang bakla kayo? Tanong pa ng isang reporter. May kumakalat po na issue tungkol po sa pagkalalaki nyo at kandidatura bilang Speaker of the House. Ano pong masasabi niyo tungkol dito? Segunda pa nga ng isang sikat na reporter. Pilit na itinago nga ni Lucas ang inis dahil sa mga tanong ng mauusig nga na reporters. Wala pa siyang pahinga galing sa parte ng Mindanao tapos ngayon, kukulitin na nga siya ng mga reporters tungkol sa gender niya. He thought of it as a no big deal dahil hindi naman totoo lahat ng chismis. Sagot na nga lamang niya, salamat sa lahat ng relevant questions. I'll take my leave first para makapagpahinga na rin ako. Walang emosyong sagot nga ni Lucas at mabilis na hinarangan nga ng guards hanggang sa makapasok na nga sa palasyo. Hanggang naglalakad nga ang binata ay nakasalubong nga niya ang senadorang palaging dumitikit sa kanya or he may call it na nilalandi siya. Halata nga.
Hi Lucas, are you free tonight? Maarating tanong pa nga nito sa kanya. No ma'am, marami akong asikasuhing papeles para sa reports ko this coming Monday. Mabilis na sagot nga niya at nag-excuse nga sa senadora. Ayaw niyang makita pa nga ang nakakasuyang reaksyon ng senadora kaya naglakad na nga siya sa mismong hall. Somehow totoo ang kanyang sinabi. Marami nga siyang aayusin para sa kanyang kandidatura. Agad na binati ni Lucas ang kapwa nga niya senador pagkapasok nga niya lamang. Ang ilan naman ay nagtataas ang kanilang kilay nang makapasok ang binata. Hey kiddo, it's good to see you. Wika nga ng Senator Mondragon. Same here sir, kamusta po? Casual na tanong naman ng binata. Ito tumutugis pa rin ang kurap. Natatawang sagot naman ng matandang senator. Bilib po talaga ako sa inyo. Manang-mana po talaga ako sa inyo, senator. Nakangiting sagot pa nga ni Lucas. Sa dami nila sa Senado, hindi lahat ay mapagkakatiwala ng binata. Tanging iilan lamang ang mga may mabuting intensyon at mithiin. Ganon naman talaga sa realidad ng politics. Habang nag-uusap sina Lucas at Senator Mondragon ay lumalakad na nga sa direksyon niya si Senator Virgo at Senator Yuson. Nabura na lang bigla ang ngiti sa labi ng binatang senator nang makalapit nga sina Virgo at Yuson. Dumating na pala ang butihing senador. Nakangising wika nga ni Senator Virgo. Siya ang matabang senator na may issue sa kasarian ni Lucas. Balita ko tuloy ang kandidatura mo bilang Speaker of the House. Abay, magkalaban pala tayo niyan bata. Turan pa nga ni Senator Yuson. Ang matalik na kaibigan ni Senator Virgo na walang ginawa kundi humingi nga ng fund sa kaba ng bayan. Totoo ang nasagap niyong balita. Paunang wika nga ni Lucas. At ako ang magiging Speaker of the House hanggang sa balakin kong magretiro. Walang gatol na dagdag pa nga ni Lucas. Nagiba naman ang timpla ng mukha ni Senator Virgo. Kaya't naikuyom ng matanda ang kanyang kamay. Hindi ka mananalo sa akin bata, dapat alam mo yan. Wika pa nga nito. Paano matitiyak ng taong bayan ang desisyon mo sa buhay kung sarili mong kasarian hindi mo sigurado? Hindi nawala ang ngisi ni Senator Yuson at halata sa mga mata nito ang panglalait kay Lucas. Tigilan niyo ako sa mga paandar niyo, Senator. Mas laanan niyo po ng pansin ang kandidatura niyo o pwede rin namang bumili kayo ng boto ng mga tao gaya ng kinatatandaan niyo. Saad pa nga nito ng matapang. Abay tarantado kang, tama na yan. Saway nga ni Senator Mondragon kay Yuson na akmang manununtok na nga. Mga wala kayong etiketa. Nasa loob pa man din kayo ng meeting hall. Naiiling nga na dagdag ito at bumalik na nga sa pwesto. Ganon din naman ang ginawa ni Senator Virgo. Pero bago umalis si Yuson ay nagbanta na nga siya kay Lucas. Makikita mo kung anong kaya kong gawin. Bata ka pa Lucas at marami ka pang bigas na kakainin. Hindi natinag si Lucas hanggang sa tumalikod ang senator. Iniayos nga niya ang kanyang salamin at dumiretso na nga sa kanyang silya. Inasikaso niya ang ipapakitang report para sa releases na pera. Ilang oras din ang ginugol nga ng binata sa loob ng meeting hall para idepensa nga ang bagong Senate bill na kanyang inilatag. Hayop na yan. Sobrang sakit ng likod at lalamunan ko kakatrabaho. Tapos yung matatandang senator puro pagpapagawa lang ng kalsadang iniisip. Mga korap naman. Wika nga ni Lucas sa kanyang isipan. Hanggang sa makapunta na nga siya sa isa pang meeting ngayong araw. Senator Anderson, may problema po tayo aside from your reports. Wika nga ni Senator Lima. The credibility of your gender. Diretsong sagot pa nga ni Attorney Chavez. What? Nagugulhang tanong ni Lucas. May nilatag si Senator Virgo na party para sa atin lahat. Nandun ang presidente ng ating bansa, kaya paniguradong may patibong ang kalaban mo sa gabi na yon. Saad nga ni Senator Lima. At iniabot nga ang invitation sa lamesa nila. Mabilis namang dinampot ni Lucas ang card at binasa nga. Wala akong nakikitang problema tungkol dito. Wala talaga lalo na kung hahalikan mo ang anak ni Senator Virgo na patay sa'yo. Narinig kong siya ang pain ng sariling ama para malaman kung lalaki ka ba o alam mo na. Nalintikan na. Kailangan bang magaling kang humalik para mapatunayang lalaki ka? Hindi ba mas nakakalalaki kung kaya mong panindigan ang ginagawa mo? Tanong nga ni Lucas sa sarili. Ni hindi nga niya na malayang nakatulala na nga siya kaya bahagya nga siyang kinalabit ni Senator Mondragon. Hey kiddo, are you alright? Tanong nga ng senador. Yes sir. Sagot nga ni Lucas kay Senator Mondragon at tumayo na nga lamang sa kanyang silya. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako malalaglag sa politika nang dahil lang sa gender issue na ginagawa nila. Wika nga ng binata at nagpaalam na nga sa meeting.
I have to had this experience sa pinagmamalaki ng gurang na Virgo gamit na yan. Sad pa nga nito. Sa kabilang banda ng kinagabihan dumiretso na nga si Iris sa kanyang pangatlong trabaho sa isang exclusive bar bilang cashier. Ang problema nga lang ay masyado ngang high blood ang kanilang manager sa kanya dahil tinanggihan niya ang offer nito. Ikaw ang binibigyan ng trabaho tapos napaka-arte mo pa? Tanong nga ni Max ang kanilang manager. Napayuko ang dalaga at piping nagdarasal na sana hindi nga siya alisin sa trabaho. Pag-iisipan ko po madam, pasensya na po talaga ha. Lumayas ka nga sa harapan ko bago pa ako maimbierna sa'yo. Pagkataray pa nga ni Max. Nagmamadali namang lumabas si Iris at dumiretso na nga sa station nila para i-file ang bills. Kung sa araw ay 2 trabaho ang ginagawa niya para kumayod, sa gabi naman hanggang madaling araw ay pagiging cashier. Kailangan niyang pagsabayin ng 3 trabaho para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Nagkasakit ang kanyang ama, kaya niibenta nga ang bakahan nila at nasanglang parte ng kanilang lupa sa probinsya. Ante, may call po sa phone mo. Pagtawag nga ni Isay sa kanya at iniabot nga ang kanyang lumang cellphone. Balik na ako doon, ako na ang next. Nakangiting wika nga ni Isay habang turo nga ang dance floor na siyang tinanguan nga ni Iris. Dinayal nga niya ang number ng kanyang kapatid upang itanong ang rason ng pagtawag nito. Iyan, napatawag ka? Hello ate, hello, bakit ang ingay ata dyan? Napaawang nga ang bibig ng dalaga dahil hindi alam ng kapatid niya ang pinaggagawa niya. Kumita lang ng pera. May nag-aano, may karaoke sa kapitbahay. Nakangiwing rason nga niya. Ganun ba? Bueno ate, si nanay kasi. Napakunot noong nga ang babae. Anong nangyari kay nanay? Bigla siyang nakaramdam ng panlalamig nang marinig na ang higbi ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Ate, si nanay sumuko na. Nakatali na siya ngayon ate. Napakunot no nga si Iris. Ha? Bakit? Kailangan na raw siyang dalhin sa ospital at i-admit ate. Pinapalis na kami ni Tito Seryo. Hindi ko na kasi kayang bantayan si nanay dahil sa sobrang busy sa school. Kanina bigla na lamang siyang nagwala tapos nabasag lahat ng gamit ni Tito. Sa sobrang galit niya, itinali niya si nanay sa labas ng bahay. Pagsusumbong nga nito. Napapamura si Iris sa kanyang isipan. Alam niyang may bipolar nga ang kanyang ina pero hindi niya alam na bibigay na nga rin ang isip nito. Ganun ba? Nasaan kayo ngayon? Sandali gagawa ko ng paraan. Nasa tapat kami ng bahay ni Tito ate. Hintayin kita. Nanginginig na ang kamay ni Iris bago ibaba ang tawag. Panay ang patak ng kanyang luha habang naglalakad papunta sa kanilang opisina. Walang lakas nga niyang binuksan ang pintuan at nadatnang may kausap nga si Max. Max, sandali lang ah. Humiigbing wika nga nito. Sir, sandali lang po. Hold ko lang po yung call para ma-check. Salamat po. Wika nga ng manager ni Iris at saka galit na humarap sa kanya. Ano bang impacta ka? Dalian mo. Kundi tatanggalin kita sa trabaho. Max, payag na ako. Kailangan ko ng pera. Saad na nga ni Iris nang walang pagdadalawang isip. Samantala naiinip na nga na naghihintay si Lucas sa babaeng kanyang inaasahan bilang private stripper. Ricky, anong oras ba talaga ang dating ng babaeng yon? Tanong nga ng binatang senator. Ang sabi kasi ng kausap ko malapit na raw sila eh. Sagot naman ng kaibigan ni Lucas. Siguraduhin mong hindi lalabas ang identity ko sa mga kalokohan na to, kundi sasabihin ko talaga kay Aunt Bella lahat ng nightlife mo. Bantangan ni Lucas. At talagang nanakot ka pa? Huwag kang mag-alala, ako ang nakapangalan sa contact person na yon. At may kontrata kami, kaya kapag hindi sila sumunod sa usapan, pwede natin silang ipakulong. Paliwanag nga ni Ricky. Hindi pa man sila tapos sa kanilang usapan ay dumating na nga ang taxi sa labas ng bahay ni Senator Lucas. Nandiyan na yata. Lumabas nga si Ricky para sunduin ang babaeng ipinakiusap nga niya kay Max. Binili na niya itong dumiretso nga sa pintuan ng senador. Lingid sa kaalaman ni Iris na isang kilalang tao palang pagsisilbihan niya. Shucks! Usal nga ng dalaga habang nakatitig nga sa lalaking may maamong muka. Ang labi nitong nakakaakit na parang permanenteng nakatikom. Ang ilong nitong masarap pasadahan ng labi, gayon din ang kombinasyon ng prominenteng kilay at panga nito. Sa madaling salita, yummy! Kinikilig na usal nga ng kanyang isipan hanggang sa magtama ang mata nila ng binata. The heck? Ikaw? Hindi makapaniwalang wika naman ni Iris. Ikaw yung walang modong senador na munti ka nang makasagasa sa akin nung isang araw ah. Ikaw ang may kailangan ng stripper? Mabilis namang nagsalubong ang kilay ni Lucas.
dahil sa sinabi ng dalaga. Wala akong matandaang muntikan na akong makabangga. Sorry miss, pero ngayon lang kita nakita. Sagot nga ni Lucas at napatayo sa inuupaang sofa. Nagpanting naman ang tenga ni Iris kaya nilapitan nga niyang binata. Salbahe ka talaga no? Ni wala kang pakialam sa mga taong masasaktan mo. Hindi mo ba alam na? Hindi natuloy ng dalaga ang kanyang sasabihin dahil sa pagkabig na ginawa nga ni Lucas. Pinapunta kita rito para sa serbisyong kailangan ko at hindi ang bungangaan ako. Inilapit pa nga ng binata ang kanyang bibig sa gilid ng tenga ni Iris. Huwag mong kalimutang bayad na ang serbisyo mo. Kaya umayon ka sa bagay na kailangan. After that, we can separate ways. Saad na nga lamang ni Senator Lucas kay Iris. Kinalas ni Lucas ang kanyang bisig sa bewang ng dalaga. Inilapit niya ang mukha nito at napangisi siya nang maramdamang nagtayuan na nga ang lahat ng balahibo sa braso nga ng dalaga. Naiintindihan mo naman siguro ako, di ba? Wala sa sariling napatangon si Iris. Good. Review your contract. Tsaka ako umakyat sa kwarto ko. Wika nga ni Lucas at tsaka pumunta na nga sa kanyang silid. Anong nangyari sa akin? Napapakurap nga ang dalaga at iniabot nga ang folder ng kontrata. At exact 8 p.m. kailangang nasa kwarto niya na ako. Matapos maipasa ni Lucas ang dokumento kay Senator Mondragon, ay dumiretso na nga siya sa kanyang banyo. Napapangiti siya sa isiping halos magmatigas na nga ang babaeng nagngangalang Iris. Dahil sa ginawa niya kanina. I'm not that innocent as they thought I am. Mahilig na akong magbasa ng mga erotic books noon pa man. It's just I preserve myself kaya hindi ko yun ginagawa sa kahit na sinong babae. Pero baka si Iris, pwede ko namang gawin kahit na papaano. Napangisi na nga lamang siya sa kanyang iniisip. Tanging tuwalya lang ang suot ni Lucas pagkalabas ng banyo. Kaya gano'n na nga lamang ang gulat ni Iris nang makita nga itong halos subad na. Dipin na nga ang muscles ng binatang senador, lalo na ang matambok na bagay sa likod ng tuwalya nito. Pwede mo rin namang isara ang bibig mo habang naaakit sa akin. Turon nga ni Lucas na nagpabalik nga sa wisyo ng dalaga. May pagkapilyo pala talaga to. Sa isip-isip naman ni Iris. Ha? Hindi ako naaakit sa iyo ha? Baka nakakalimutan mong kaya ako nandito ay dahil binabayaran mo ko para maakit ang pagkalalaki mo. Senator Lucas Davis Anderson. Puno ng sarkastikong wika nga ni Iris. Of course! Sagot ni Lucas at tumakbang na nga papalapit sa kama kung saan nakaupo ang dalagang nakasuot ng nighties. I paid para sa pangaakit mo, pero bakit ikaw ang naaakit sa akin, Miss Iris Rodriguez? Gamit pa nga ang husky voice na saad nga ng senador. Pinanlamigan nga ni Iris nang tingin ito dahil sa sitwasyon niya ngayon. Tinanggap niya ang trabaho dahil sa kailangan na kailangan nga ng kanyang kapatid ng pera, ng kanyang pamilya. Pero wala talaga siyang karanasan sa ganitong bagay. No, Senator, tutumbasan ko ng serbisyo ang binayad mo sa akin. Matapang na nasagot nga nito at lumapit nga sa senador. Wala sa katangian ni Lucas ang makipaglaro sa apoy. Ngunit dahil sa babaeng kaharap niya ngayon, tila gusto niyang sumabay sa alab nito. Ang katawan ng dalaga ay parang bote ng Coca-Cola. Ang makinis nga nitong kutis at malaman nitong hita ang halos magpainit sa sistema ng binatang senador. Hindi nakakatulog ang maganda nitong mukha sa matapang na karakter nga nito. Mukhang magbabayad ako ulit sa kanya para sa dagdag na serbisyo. Wika nga ulit ni Lucas sa kanyang isipan. So, paano ba ang gusto mo, Senator? Matapang na sa adaman ni Iris at itinulak na nga ng bahagya si Lucas para mapaupo sa kama. Gusto mo ba ng madikit o gusto mo ng puro akit? Saad pa nga nito na tila nangaasar. Napangisi naman ng senador. Give me your best shot. Prefer ko ang bagay na hindi mo pa nagagawa sa kahit na sinong lalaki. Paghahamon ni Lucas. Gusto sanang sabihin na Iris na wala pa nga siyang ginagawang sensual na kahit na sinong lalaki. Ikaw ang first na gagawan ko ng ganito, Lucas. Kung alam mo lang talaga, imbes na isa tinig na ay inihawak na nga lamang ni Iris ang kanyang kamay sa hita ng binata. Sabihin mo sa akin, kapag hindi ka komportable sa ginagawa ko. Hindi sumagot si Lucas at tinayaan na nga lamang niya na maglaro sa alab ang dalaga. Sumayaw ito kahit na walang tugtog at panakanakang binigyan nga siya ng nakakaakit na haplos. Do you mind kung uupo ka sa lap mo, Senator? Of course not.
Pagkasagot ng gano'n ay umupo na nga ang dalaga sa hita ni Lucas. Gumiling nga ito sa ibabaw ng binata at para bang mauubusan nga ng hininga sa bawat galaw. Nakakainis. Parang tama nga si Lucas. Ako na at ang naaakit sa kanya. Do you mind if I touch you? Mabining tanong nga ni Iris. Paano kung ako ang hahawak sa'yo? Okay lang din ba? Tanong naman ng lalaki pabalik. Tila dumagunto nga ang dibdib ni Iris dahil sa sinabi ng binata. Hindi yan kasama sa bayad, Senator. Nakangiting sagot nga ni Iris. Inilipat nga ni Lucas ang kanyang mainit na palad sa hita ng dalaga. Kitang-kita niya kung paanong nag-react ang katawan nga ni Iris sa simpleng haplos niya. Kung magdadagdag ba ako, hahayaan mong hawakan kita? Tanong nga ni Lucas at inilapit nga ang kanyang labis sa leeg ng dalaga. Taas baba ang dibdib ni Iris dahil sa kuryenteng nararamdaman niya. Sasagot na nga sana ang dalaga nang tumunog nga ang alarm sa cellphone ni Lucas. Tapos na ang session 1, Senator. Saad nga ng dalaga at mang aalis na nga sa kandungan ng binata. 5 more minutes. Humiga nga si Lucas at hinila nga niyang dalaga upang mapadapa ito sa ibabaw niya. Natulog si Iris at hindi nga makapagsalita. Ramdam niyang matigas na bagay na nakatapat nga sa kaselan niya. Paano kung makakaalis sa ibabaw na hindi siya magtatakang wala akong karanasan? Virgin pa ako. Hindi nga niya alam kung normal ba ang ganitong senaryo sa mga stripper, kaya nag-iisip nga siya ng irarason. May bayad pang 5 minutes na to at hindi pa nga tapos sa sasabihin. Kaya kong magbayad kahit magkano. Nakapikit ang mata na sa adaman ni Lucas habang ang dalawang kamay ay nasa likod ni Iris. Kapit lang, self. Piping pakiusap nga ng dalaga sa kanyang sarili habang dinadama ang matigas na bagay sa ibaba niya. Matapos ang unang session ni na Iris at Lucas ng gabing yun, sinubukan ng dalaga na iwasan ng binata at ituon nga ang kanyang pansin sa mga gawaing bahay. Iniiwasan mo ba ako? Tanong nga ni Lucas at saka hinila nga ang basahang hawak ng dalaga. Bakit naman kita iiwasan? Kinakabahang sagot nga ni Iris at sinubukang umiwas ulit. Hinawakan nga ni Lucas ang kamay ng dalaga at saka ito pinalapit nga sa kanya. Bakit mo nga naman ako iiwasan kung hindi ka naman tinablan ng nangyari last time? Dumikit lang naman ang akin, di ba? Sa ibaba mo? Pinunasan nga ni Lucas ang pawis sa noo ng dalaga. Senator, baka nakakalimutan mong may kontrata lang tayo. Hindi pwede ang basta-bastang paghawak sa akin kapag hindi pa 8:00 ng gabi. Kailan mo kaya ako tatawagin sa pangalan ko? Pagbabaliwala nga ni Lucas sa sinabi ng dalaga. Kapag ba nagbayad ako ng mas malaking halaga? Tila insulto naman sa pandinig ni Iris ang kanyang narinig sa binatang senator. Ang sama mo rin no? Tandaan mo, pagkatapos ng kontrata, hindi mo na ako makikita pa. Inis na wika nga niya. Natawa naman ang mapakla si Lucas dahil sa isinagot ni Iris. You assume na hahanapin kita after this? Sorry to tell you, pero hindi kita hahanapin. Eh di hindi. Bakit ka pa nandito? Mamayang oras pa ang kontrata natin. Tinabig nga ng babae ang kamay ng binata. 3 days tayong wala. At sa pagkakatanda ko, you have to fulfill your duties. Seryosong sa adaman ni Lucas. Kinarga ni Lucas si Iris papunta sa silid niya. Hindi naman pumalag ang dalaga. Inisip niya na lang na parte ng trabaho ang lahat ng kanyang ginawa. Taktika, Iris. Huwag kang mahuhulog sa gwapong to. Hindi porket makalaglag panty ang itsura nito kakalimutan mo na ang muntikang pagsagasa niya sa'yo. What? May sinasabi ka? Tanong nga ni Lucas dahil narinig nga niyang panay bulong ang dalaga. Wala. Ang sabi ko ibaba mo ako kasi maliligo ako. Gusto mo bang sumayaw ako dito kahit amoy pawis ako? Mataring nga nasaad ng babae. Hindi na nga sumagot si Lucas at ibinaba na nga ang dalaga sa tapat ng kwarto nito. Tumalikod na nga lamang siya at walang lingo na bumalik nga sa sariling silid. Pagkasara pa lang ng pintuan ay napasabunot na nga siya sa sarili. Anong ginagawa ko? Stripper ko lang siya. At hindi kung ano pa man. Masyado na akong nanlilimos ang atensyon. Ilang minuto ang nakalipas isinuot na nga ni Iris ang damit na pinili nga ni Lucas na gagamutin nga niya ngayong gabi. Sigurado akong marami kang babae. Pero bakit kailangan mo pang magbayad ng babae para lang dito? At bakit ako pa? Ako ng dalaga bago isinabit nga ang kanyang kamay sa batok ni Lucas. Halos magtama na nga ang kanilang dibdib sa pamamaraan nga ng sayaw ni Iris. Kita ng dalaga kung gaano lumabas ang ugat sa braso at kamay nga ng binata.
Bakit kailangan mo ng serbisyo ko, Senator? Nagtatakang tanong nga niya. Itinapat ni Lucas ang kanyang mukha sa dibdib ng dalaga. Hinayaan na nga lamang niyang maramdaman nito ang init ng kanyang hininga. Malalaman mo bukas sa bukas din. Sa ngayon, do your job properly. Napakagat nga si Iris ng kanyang labi at pinakatitigan nga ang binata. Yes, Master. Napapamura na nga lamang si Lucas sa kanyang isipan nang kumandong nga sa kanyang dalaga at bumaba na nga ang kamay nito malapit sa alagad niya. Ginawa mo na rin ba ito sa iba? Hindi pa. Hinawakan nga ni Lucas ang kamay ni Iris at binuhat nga ang dalaga. Magkano ang kailangan kong ibayad para hindi mo rin gawin ito sa iba? Diretsong nakatingin nga ang binata sa mapangakit na dalaga. Binibili mo na ba ako, Senator? Sorry, pero hindi ako for sale. Nakangising sagot nga ng dalaga. Ganito na ang naging routine ni Lucas at Iris. Sa tuwing umaga ay inaabala nga ng dalaga ang kanyang sarili. Sa kakabasa ng libro ni Lucas habang nasa trabaho ang binata, gumagawa na nga rin siya ng gawaing bahay para makabawas nga sa kanyang pagkabagot. Sa tuwing gabi naman ay tuloy ang session ng dalawa. One day, you will beg for my touch. Mayabang na wika nga ni Lucas habang naghihiwa nga ng lulutuin. Mangarap ka na lang, Senator. Kung hindi nga dahil sa kontrata, baka matagal na akong wala rito sa pamamahay mo eh. Matapang na sagot nga ni Iris at iniabot nga sa binata ang carrots na hawak. Hinagat ni Lucas ang binalatang carrots saka itinapat nga sa bibig ng dalaga ang kanyang tira. Kainin mo. Utos nga niya rito. Hindi kasali sa bayad mo yan. Pangasar ni Iris. Kainin mo? O baka akong gumawa nun sa'yo? Baka nakakalimutan mong nasa pamamahay kita. Nakangising tura naman ng binata. Imbes na takot nga ang maramdaman ng dalaga ay parang kinilig pa nga siya sa banta ng senador. Sinubo na nga niya ang carrots na tira ni Lucas. Pero bago lumayo ang kanyang bibig ay kinagat na nga niyang daliri ng binata. Such a tease. Komento pa nga ni Lucas. Natatawa naman si Iris dahil halos mapatid na nga ang ugat ni Lucas sa kakapigil nitong wag siyang mahawakan. Gentleman ka pala, Senator. Kala ko mamamatay tao. Natatawang saad nga ni Iris. Lagi mong sinasabi yan kahit na hindi naman ako ang munti kang makabangga sa'yo. Don't worry. Binigyan ko na ang driver na yon ng ibang task. Buhat ng pagbintangan mo ko. Minsan sa loob ng isang linggo, ay lumalabas nga ng patago si Lucas at Iris. Nakikilala ng dalawa ang isa't isa kahit panay lang ang asara nila. Matanda ka na kasi talaga, Senator. Biro pa nga ni Iris. Matanda? Mahilig ka pala sa matanda kung ganun. Kasi panay ang pagpapantasya mo sa akin sa tuwing nasa session tayo. Hindi kaya? Ikaw kaya dyan? Pili ang saad pa nga ni Iris. I won't deny it. Nakangiting sagot naman ni Lucas. Napaiwas naman ang tingin ng dalaga kaya nag-isip nga siya ng tanong para hindi na nga ito mailing pa sa usapan. Kamusta na pala ang kapatid mo? Ayaw mo pa talaga siyang papuntahin dito sa Manila? Hindi na, Senator. Ayoko ng utang na loob, tsaka sapat na ang sweldong natatanggap ko sa'yo. Gusto ko kapag nakakatanggap ako ng ganyan, may binibigay akong serbisyo. Sigurado ka? Basta don't hesitate na lumapit sa akin kapag may kailangan ka. Tila concerned na saad nga ni Senator. Napayo ko si Iris at mahinang bumulong. Paano kung ikaw mismo ang kailangan ko? May sinasabi ka? Tanong nga ni Lucas. Tumayo naman ang dalaga at nginisian nga ang binatang senador. Wala, ang sabi ko bingi ka na po, Lolo. Sagot nito bago tumakbo palayo sa binata. 2 buwan bago ang kandidatura ng senador, dinaraos nga ang pangakong pagtitipon para sa mga senador. Ito rin mismo ang bagay na ipinangangamba nga ni Lucas. Dahil sa laro na inihanda nga sa kanya ni Senator Virgo. Pwede ko bang kainin to? Nakangiting tanong nga ni Iris na tinanguan naman ni Lucas. Habang kumakain sila ay pinatawag nga si Lucas na Senator Mondragon para makausap nga sila ng presidente. Ngunit bago pa man makarating ang binata, ay hinila nga siya ng dalagang anak ni Senator Virgo. Hi Lucas! Bati nga ni Aika na isinabit nga ang kanyang braso sa binata. May date ako. Walang ganang sagot ang binata at pilit na tinanggal nga ang braso ng babae. As if namang girlfriend mo ang patay gutom na babaeng yun. I know naman na akong type mo, diba? Maarteng wika pa nga nito. Sa hindi kalayuan napansin nga ni Iris na may nakayakap nga kay Lucas.
Hindi niya alam sa sarili kung bakit nagpapantig ang kanyang dibdib dahil sa nakikita. Kaya inis siyang tumayo at lumapit nga papunta sa kanyang date. Akmang hahalikan nga ni Aika ang senador nang mahawakan nga ito ni Iris. "What are you doing to my fiancé?" Matapang na tanong nga ni Iris na ikinatigil nga ni Lucas at Aika. Saktong namatay nga ang music kaya rinig ng lahat ang sinabi ng dalaga. Nagbulungan ng ilang mga bisita at naglapitan nga sa direksyon nila ang reporters. "Anong sabi mo? Fiancé?" Hindi makapaniwalang tanong nga ni Aika. "Lucas, anong ibig sabihin nito?" Inakbayan ng binata si Iris at hinalikan nga ang noo. "I don't have to explain myself." "Hindi mo kami pwedeng gawing tanga, Lucas. Alam naming sinama mo lang ang babaeng to para malinis ang isyong bading ka." Nakangising wika naman ni Senator Virgo. Hindi alam ni Lucas kung kailan nakalapit nga ang mga senador sa kanilang pwesto at lalong hindi na nga niya napapansin ang dalagang gulat na nga sa kanyang tabi. Nagugulhang nakatingin si Iris sa gwapong mukha ni Lucas. Naisip niyang ito marahil ang rason kung bakit binili nito ang kanyang serbisyo. Walang salitang hinila nga ng dalaga ang necktie ni Lucas at hinalikan ito sa gitna ng maraming tao. Aawatin sana ng binata si Iris ngunit nang mapansin nga niyang nakatingin ang lahat sa kanila. Gayon din ang nakapikit na dalaga na sumisimsim sa labi niya ay mas pinalalim nga niyang halik. Nawala sa isip ni Iris ang maraming kamerang nakapalibot sa kanila. Pero dahil sa malakas na iyak na pabitaw na nga lamang ang dalaga at nahihiyang yumuko. Lumapit nga si Lucas sa tenga ni Iris at bumulong. "Yari ka sa akin mamaya." Nakangising wika nga nito. Mabilis na umuwi sina Lucas at Iris dahil napalibutan na nga sila ng komosyon at sari-saring tanong. Kinabukasan maagang umalis si Lucas dahil ipinatawag nga siya ng kanyang ina. Kaya para hindi maburyo si Iris, ay tinawagan niya ang kanyang kapatid upang makamusta nga ang kanyang ina. "Iyan, kumpleto pa ba ang gamot ni nanay?" "Marami na pong kulang, ate. Sa ngayon nakakausap ko na po si nanay ng mas maayos kaysa dati. Pero sabi po ng doktor may idadagdag na gamot para kahit papaano ay hindi na nga siya ulit atakihin ng sakit niya." Napatango naman si Iris at tahimik na nagpasalamat sa Diyos dahil sa narinig. "Sige, magpapadala na lang ako sa next sweldo. Tsaka ate, kailangan ko pala ng pangbayad sa miscellaneous namin." Dagdag pa nga ni Ian. Napasa po na nga lamang si Iris nang matapos nga ang kanilang usapan ng kanyang kapatid. Para sa kanya malaking tulong na nga na hindi nagloloko sa pag-aaral ang kanyang kapatid. Kaya napakalaki ng tiwala niya rito. Kaya lalo niyang pinag-iigihan nga ang kanyang serbisyo sa binatang senador para mas makatulong nga sa kanyang pamilya. Ganito naman talaga sa realidad ng buhay. Kumakapit tayo sa patalim kapag nahihirapan at nagigipit. Pero hindi naman yun ang dapat. "What's wrong, Iris?" Biglang tanong nga ni Lucas nang makapasok nga siya sa silid ng dalaga. Napabalikwas nga si Iris nang makita nga ang pag-aalala sa mga mata ni Lucas. "Sorry, hindi ko talaga kaya ngayon, Senator. Bawin na lang po ako next time sa session natin." Umupo nga sa gilid ng kama si Lucas at hinaplos ang noo ng dalaga. "Sabihin mo kung anong masakit para magawan ko ng paraan." Tila haplos naman sa puso ng dalaga ang kanyang narinig. Gusto niyang yakapin si Lucas pero hindi man lamang siya makabangon sa higaan. "May dalaw ako. Saad nga nito. Wait, may kukuhanin lang ako." Ilang sandali lang matapos ang magpaalam nga ni Lucas, ay bumalik agad itong may dalang hot compress at tray na naglalaman ng pagkain at gamot. "Relax. Lalagay natin to sa'yo para malesa ng pananakit." Wika nga ng binata bago iniangat nga ang damit na suot ni Iris. "Ako na ang..." "Hindi na. Ako ang nakaisip kaya ako ang gagawa." Saway naman ni Lucas sa dalaga. "Let me do it. Pagkatapos nito kakain ka para masustain ang lakas mo." Malambing na saad nga nito. "Thank you, Senator." Turan nga ni Iris ngunit imbes na salita ang isagot nga ng binata ay hinagkan nga siya nito sa noo. Sa halos 3 buwan na pananatili ni Iris sa bahay ng senador, nakikilala nga nito ng paunti-unti at ngayon alam na nga niya na hindi ganoon kasama si Lucas gaya ng naiisip niya sa mga politikong nakikilala niya. "Mukhang nakakailang inom ka na dyan ah." Sita nga ni Iris sa binatang panay ang sali ng alak sa baso. "You don't have to worry. Mataas ang tolerance ko sa alak.
Sagot naman ng binata. Sabi mo eh, pero may iba ako. Kamusta nga pala yung mga issues tungkol sa atin? Okay na ba yun? Inilapag nga ni Lucas ang baso at kumuha nga ng panibagong bote bago sumagot kay Iris. Yes, mas naging mabuti rin ang resulta ng ginawa mo. Hindi na sila nag-demand ng kahit na anong mula sa akin. Napapatango naman si Iris at tinignan ang bote ng alak na kinuha nga ni Lucas. Napatakip siya ng kanyang bibig nang mabasa ang ingredients sa likod ng label. Oh my goodness, usal nga ni Iris. Naiinitan ako. Wika nga ni Lucas sa tulang at tubili na naghubad ng kanyang damit. Pinamulhan naman ang mukha si Iris dahil sa sumisigaw na abs ng lasing na senador. Nasaan ang phone mo? Tarantang tanong nga ni Iris at kinapa ang bulsa ng binata. Wala sa sariling napaungol si Lucas sa simpleng haples niya. Susmi ka, Lucas. Mabilis na hinanap nga ni Iris ang contacts sa phone nito at nagdial nga ng recent calls. Hello? Kinakabahang turan nga ni Iris. Sino to? Bakit nasa iyo ang phone ng kapatid ko? Ano po kasi? Bali ako po si Iris. Yaya po ako ni Sir Lucas. May nainom po si Sir na alak. May aphrodisiac po yung alak tapos po. What the? Aphrodisiac? Paano nagkaroon niya ng kapatid ko? Tanong nga sa kabilang linya. Hindi ko po alam, mami. Lasing na po siya kanina nung kinuha niya po yung alak. Ano pong gagawin natin? Kinakabahang tanong nga ng dalaga. Alam niya ang chemical na yon. Minsan na nga siyang binalaan ni Isay sa ganong content ng alak. Mukhang you have knowledge tungkol sa pangpataas ng libido ng isang tao. And your name sounds familiar. Ikaw yung girl na kasama ng kapatid ko sa party, hindi ba? Yes po, ma'am. Sagot nga ni Iris. Magpatawag ka ng kahit na sinong girl para sa kapatid ko. I will pay for it. Kailangan niya ng intercourse sa lalong madaling panahon. Kundi kamamatay niya yan. Po? Nagugulhang tanong ni Iris. Paano po kung makabuntis si Sir? Gustong batukan nga ni Iris ang kanyang sarili. Dahil sa naisip na tanong nga, pero yun talagang naiisip niya. Bumili ka ng kondom. Mabilis ang sagot nga ng kapatid ni Lucas. Narinig mo ako, diba? Hindi ko matutulungan. Sa ganyang bagay ang kapatid ko. Ang kailangan niya ngayon ay release. Napatingin nga si Iris kay Lucas na malamlam nga ang matang nakatingin sa kanya. Tila galit na galit nga ang alagad nitong halos kumawala na nga sa suot niya. Sige po, ma'am. Sagot na nga lamang ni Iris sa kausap at pinatay ang tawag. Lucas, makinig ka. Kailangan nating umakyat para magamot ka. Naiintindihan mo ba? Kahit lango nga sa kemikal ang binata ay napatangon na nga lamang ito at umayon sa gusto ni Iris. Habang papunta nga sila sa silid ay gulat na gulat nga si Iris nang walang sabing hinawakan nga ni Lucas ang kanyang dibdib. Pinalo nga ni Iris ang kamay ng binata at mukhang natauhan naman ito. I'm sorry, Iris. Hindi ko talaga mapigilan. Sorry talaga. Wika na nga lamang ng binata na halos naiiyak na nga sa sakit na nararamdaman. Tumango na nga lamang si Iris dahil naiintindihan nga niya ang binata. Mataas ang libido nito ngayon, kaya dapat nga niyang maunawaan ito. Nang makapasok nga sila sa silid, ay itinali nga na Iris ang isang kamay ni Lucas sa headboard ng kama. Huwag mo kong itali, please. Nahihirapan ako, Iris. Kailangan yan, Lucas. Sagot naman ni Iris at tumango sa cabinet. May condom ka ba rito? Wala akong ganon. Wala naman akong girlfriend kaya hindi ko kailangan nun. Turan nga ng binata. Paano mo gagawin yun? Baka mamaya mabuntis mo ko. Napasabunot na nga lamang si Iris sa kanyang sarili. Abnormal ka kasi. Naturingan kang senador tapos hindi ka nagbabasa ng label ng alak. Singhal pa nga nito. Iris, hindi ko na kaya. Ang sakit na talaga. Nahihirapang usal nga ni Lucas. Ayoko sa kahit na sino lang. Nangako ako kay Lola na hindi ako magiging tarantado gaya ng ibang lalaki. Help me, Iris. Pakikiusap nga ng lalaki. Anong gagawin ko? Nagugulhang tanong ng dalaga. Hayop ka naman kasi eh. Hindi ganito ang imagination ko para sa first ko. Kaso, ayoko naman sa ibang babae ka maglabas. Angil nga ni Iris. Nakapikit nga si Lucas habang hinuhubad ang kanyang suot na pantalon. Init na init nga ito dahil sa alak na nainom. Dagdag pa ang presensya ng dalagang kasama niya ngayon. Try to be gentle, Lucas. Bulong nga ni Iris at sumampa na nga sa kama ng binata.
Nakangangang nanonood naman si Lucas sa dalagang naguhubad nga sa harapan niya. Gusto nga niyang sunggaban ang dalaga ngunit hindi nga niya magawa dahil sa pagkakatali ng isa niyang kamay sa kama. Iris, hindi mo kailangan gawin to. Wika nga ng binata na taliwas naman sa reaksyon ng katawan nito. Hindi kita pwedeng hayaan lang na gumawa ng kababalaghan sa iba. Hindi alam ni Iris kung bakit ganoon. Idinipa nga ni Iris ang kanyang sarili sa mainit na katawan ni Lucas. Mabilis namang hinawakan ni Lucas ang batok ng dalaga at hinalikan ito. Tila nalalasing na nga ang dalaga dahil sa paghalik sa kanya ng binatang senator. Can I enter now, my Iris? Paghinging permiso ng binata na tinanguan naman ng dalaga. This is my first time. Dugtong pa nga ni Lucas na ikinagulat nga ni Iris. Buo na nga ang desisyon ng dalagang ibigay ang kanyang sarili kay Lucas. She knew that she fell in love with him. Hindi niya alam kung kailan, pero sigurado siya sa simpleng pagsayaw niya noon. Nung una pa lang ay may nararamdaman na nga siya para sa binata. Kaya kahit na magdamag nga siyang pinagod ni Lucas, ay wala siyang pinagsisisihan. Ano? Si Lucas Davis Anderson? Na senador? Yung taong kinagagalitan mo ang nakakuha ng virginity mo? Sigaw nga ni Isay. Mukhang kulang ka pa sa volume eh. Asar nga nasagot naman Iris. Ano hindi? Akala ko ba walang modo yun? Bakit siya yung naging boss mo at sa kanya mo pa isinuko ang bataan ha? Pangulit pa nga nito. Napabuntong hininga na nga lamang si Iris. Nakainom nga ng alak na pangpataas ng libido kaya nangyari yun. Tigilan mo nga ako, Iris. Alam mo at alam ko na pwedeng kumuha ka ng ibang babae para makaraos yang si Senator ha. Mahal mo na ba yan? Diretsahang tanong nga ni Isay. Hindi ko talaga alam kung bakit. Kusa lang talaga yung naramdaman ko eh. Naluluha na nga nasagot nga ni Iris. Sinubukan ko namang tanggihan kagabi pero kapag naiisip ko yung gagawin niya sa ibang babae, para akong masasaktan. Naalala niya ba yung nangyari? Tanong nga ni Isay. Hindi, bago pa siya magising lumipat na ako ng kwarto. Kahit punit na yung perlas ko, pinilit ko pa rin linisin yung kalat kagabi para maisip niyang panaginip ang lahat. Wika nga ni Iris. Dalangin niya na nga lamang talaga na walang maalala nga si Lucas sa nangyari. Ayokong isipin niyang nakatali siya sa akin, Isay. Gusto kong malaya lang siya sa akin. Alam kong marami pa siyang gustong gawin bilang politician. Paano pag nabuntis ka niya, girl? Tanong nga ng kaibigan niya. Hindi na napigilan ni Iris ang kanyang mga luha. Mula kagabi naiisip niya na nga ang tsansang mabuntis siya. Sa daming beses nga nilang nagawa ni Lucas ang bagay na yon na walang kahit na anumang proteksyon ay siguradong magbubunga ang nangyari. Napailing na nga lamang si Iris. Hindi ko alam. Basta ang mahalaga sa akin ngayon, okay na siya. Auntie naman eh. Bakit ang martir mong magmahal ha? Basta anumang mangyari, punta ka rito sa akin. Sumang-ayon na nga lamang ang dalaga at ibinaba nga ang tawag. Sumilip siya sa bintana nang marinig nga ang tunog ng sasakyan ni Lucas. Para siyang sinuntok sa dibdib nang hindi man lamang ito pumunta sa kanyang silid para magpaalam. Bakit ka naman siya magpapaalam sa akin? Hindi niya naman ako girlfriend. Stripper niya lang ako. Mapakla nga siyang napangiti sa gate na dinaanan nga ng sasakyan ni Lucas. Sa kabilang banda naman, matapos ang meeting sa Senado, ukol nga sa pagtakbo ni Lucas bilang Speaker of the House, ay lumabas ang resulta ng kanyang ratings. Senator Anderson, mas mataas na ang ratings mo kumpara noong una. Bati nga ni Senator Mondragon kay Lucas. Hindi na natin kailangan palampasin pa ang tsansa na yan. Dapat, mas puspusan na natin ang trabaho mo ngayon, Lucas. Suwestyon nga ng kanilang abogado. Sa tulong ng ginawa ni Iris ay naging mabango ang pangalan ni Lucas sa mamamayan at iba pang mga politiko. Kaya upang masigurado nga ang kanyang pagkapanalo ay palaging late na nakakauwi si Lucas sa kanyang bahay. Madalas ay sumisilip na nga lamang siya sa silid ni Iris sa tuwing umuwi siya sa madaling araw. You know what? I had this special dream. Mahinang wika nga ni Lucas habang nakahiga sa tabi nang natutulog na si Iris. Nag-lovemaking daw tayo, buong magdamag. Iba't iba. Ang ginawa natin para iparamdam ang pagmamahal natin sa isa't isa. Natatawang turan nga niya at inalis ang takas sa buhok sa mukha ng dalaga.
Itinali mo raw yung kamay ko bago natin ginawa yun. Tapos sinabi mo sa panaginip ko, mahal mo raw ako. Alam kong nababaliw na ako dahil sa paulit-ulit na isiping yon. Pero hindi ko maiwasang magdasal na sana totoo na lang ang lahat. Sana totoong mahal mo na lang ako, Iris. Madamdaming saad nga ni Lucas. Inayos nga ng binata ang kumot ng dalaga bago umalis sa silid nito at bumalik na nga lamang sa kanyang kwarto. How I wish na sana totoong may nangyari sa amin at mabuntis ko na lang siya para hindi na nga siya makaalis sa akin. Naiiling nga na lang na wika nga ni Lucas sa sinasabi nga ng kanyang isipan. Lumipas ang isang buwan na gano'n ang setup ni Iris at Lucas sa bahay ng binata. Tinawagan na nga ng dalaga ang kanyang kapatid na lalaki at nagsabing uuwi ito sa kanila para makapagbakasyon. Pero bago yun, kinuha ni Iris ang cheque ni Lucas para makapag-withdraw nga ng perang maaari nga niyang gamitin. Girl, pangilang suka mo na ba yan, ha? Tanong nga ng kaibigan nitong si Isay. Magpunta na tayo sa ospital. Baka kung ano na yan, para makasigurado tayo. Kuhanin mo na lang yung supot sa bag. Utos nga ni Iris na tila kinakabahan. Mabilis namang sumunod sa kanya ang kanyang kaibigan at kinuha nga ang sinabing supot. Nilabas nga ng dalaga ang pregnancy test bago pumasok sa CR. Positive. Wala sa sariling wika nga niya habang nakatitig nga sa dalawang guhit na nasa piti. Para siyang nanlalata sa nakita. Pagkalabas ng banyo, mabilis nga siyang inalalaya ni Isay. 2 linya. Usal nga ni Isay habang nakatingin nga sa namumutlang mukha ni Iris. Walang nakakaalam nito. Hikbing pakiusap nga ni Iris sa kanyang kaibigan. Dito sa probinsya magsisimula ang lahat. Sa amin ang anak ko. Anak din niya ni Lucas, tandaan mo yan. Sagot naman ni Isay. Hindi niya kami mahal, kaya hindi pwedeng ikulong ko siya sa akin. Ginusto ko lang naman yung sa amin eh. Mahal ko siya kaya nangyari sa amin yun at wala akong pinagsisisihan. Hindi na nga napigilan ng dalaga ng papaiyak. Kaya mabilis nga siyang inalo ni Isay. Nakauwi si Iris sa kanyang kapatid at ang ina ng ligtas. 2 buwan na nga ang kanyang tiyan, kaya hanggang ngayon ay nasa estado pa nga rin siya ng paglilihi. Isang araw, namasyal ngang mag-isa ang dalaga sa mall para bumili ng gusto nga niyang strawberry. Miss, parang pamilyar ka. Nakangiting wika nga sa kanya ng sales lady. Napakunot noon naman ang babae. Po? Mukha po ba akong model? Pabirong tanong pa nga nito. Medyo, pero parang nakita kita sa balita dati eh. Kasama mo ang isang sikat na politiko. Turan pa nga ng babae. Tila nabuhusan naman ng yelo ang katawan ni Iris dahil sa narinig. Kinuha niya ang balot ng strawberry na hawak ng sales lady. Ha? Hindi po ako yun. Tanggi na nga lamang niya rito. Kamukhang kamukha mo eh. Usal pa nga ng babae at napaisip. Ikaw yung fiancé ni Senator Anderson. Halos takbuhin nga ni Iris ang palabas ng mall. Maraming nagsisunuran nga sa kanya dahil nagsisisigaw ang babaeng siya daw ang fiancé ni Lucas. Kaya lakad-takbo nga ang kanyang ginawa hanggang sa umabot na nga siya sa kanyang sakayan. Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Tanong nga ni Mrs. Sally Anderson sa kanyang bunsong anak. Ang OA na ng pagiging workaholic mo this past few weeks. May malaking problema sa babae ang anak mo, tita. Sabi nga ni Ricky na tinignan naman ang masama ni Lucas. Anong babae? Wala ka namang girlfriend, di ba? Sabi mo, anak. Teka, may nililigawan ka ba? Sunod na tanong nga ni Sally. May binabahay po yan, tita. Kaso biglang nawala. Tigilan mo na nga ang kasasabat sa usapan namin ni Mama bago ko isaksak sa ngalang-alam mo tong hawak ko. Pagpuputol nga ni Lucas na sinasabi nga ng kaibigan na si Ricky. Naupo nga sa tabi ni Lucas si Sally at hinaplos ang buhok ng kanyang bunsong anak. So what now, son? Nawala siya bigla, Mama. Mapait na napangiti nga si Lucas at ininumang hawak na basong may alak. Hindi lang pera ang tinangay niya. Dinamay niya rin ang puso ko. Sino? Yung girl ba sa party? Sabi mo wala lang yun. Usisa nga ng kanyang ina. Akala ko rin po wala eh. Hindi ko naman alam na tinamaan na pala ako. What if ipahanap mo siya? Tapos kunyari, ipapakulong mo siya.
Kasi tinangayan kanya ng pera. Suwestyon nga ni Sally na ikinatawa nga ng kaibigan ni Lucas. Kakapalkinig mo yan ng audiobooks eh. Pangasar nga ni Lucas sa kanyang ina. Hindi pwede ang ganun, Mama. E di napahamak naman siya tapos magkakaroon pa ng maraming issue between us. Baka lalong hindi pa bumalik yun. Saktong nagsasalita nga si Lucas nang dumating na ang ate niyang doktor. Bunso, himala na pasyal ka. Nung nakaraan pa, nag-iisip si na Mama at Papa tungkol sa'yo. Nagbibinata na ang kapatid mo, Ate Maris. May buhay pag-ibig na siya. Natatawang sabi nga ni Ricky. I won't be shocked kung yung babaeng tumawag sa akin nung nakaraan ang pinoproblema mo. Naiiling nga na wika ni Maris. Natigilan naman bigla si Lucas sa sinabi ng kanyang kapatid. Tumawag sa'yo? Kailan? Nung ininom mo yung alak na regalo ng ninong mo, yung may aphrodisiac, she was really worried about you. Hindi ko naman din tumawag after nung gabing yun kaya sure ako na siya ang scapegoat mo. Napakunot na ang lalaki. Ano? Nagugulang tanong nga nito. I told her na humanap siya ng ibang babae for your release, knowing na palaki ka ni Lola. Naisip kong sasabog ka sa galit kung hindi kilalang babae ang nagalaw mo. Kaya nag-conclude na lang ako na yung girl sa bahay mo ang umako sa nangyari. Paliwanag pa nga ni Maris sa kanyang kapatid. Ang natatandaan kong name niya, Iris. What the actual heck? Napasabunot na nga lamang si Lucas sa sariling buhok dahil nga sa sinabi ng kapatid. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o hindi sa sinabi ng ate niya. So nangyari pala talaga lahat nang nai-imagine ko. Akala ko panaginip lang. Bulong nga ni Lucas sa kanyang sarili. Hindi agad gumawa nga ng hakbang si Lucas para mahanap nga si Iris. Gusto niyang tapusin muna ang halalan sa pagiging Speaker of the House bago pagtuunan ng pansin ng dalaga. Kahit ang mga isyu tungkol sa dalaga ay hindi na nga rin nakarating sa kanya. Ate, sigurado ka bang wala kang gustong ipabili? Tanong nga ni Tan. Pwede bang ibili mo ako ng atensyon ni Senator Lucas? Pabirong tura nga ni Iris. Para namang masusuka ang itsura ng kanyang kapatid dahil sa narinig. Joke lang, ito naman. Wala na akong ipapabili, mag-ingat ka ha. Pagkalabas na nga lamang sa kanilang inuupahang apartment, ay hinanap nga kaagad ni Iris ang printed na picture ni Lucas. Ang gwapo talaga ng tatay ng anak ko. Wika niya sa litratong hawak. Ano kayang magiging reaksyon niya kapag nalamang buntis ako? Baka mamaya pagtabuyan niya lang kami ni baby. Biglang bumagsak ang kanyang balikat sa naisip. Siyempre magagalit siya sa akin dahil ninakawan ko siya. Pero dapat maintindihan niya kasi para sa amin naman to ng anak namin eh. Napuno ng reporters ang labas ng Senate dahil nga sa isyong pambababae ni Lucas. Kahit wala nga itong katunayan na apektuhan nito ang halalan para sa kandidatura ng binata. Ngunit liban dito, mas naiisip nga ni Lucas ang kalagayan ni Iris kumpara sa kanya. Ano? Sasayangin mo ang trabaho natin? Inis na tanong nga ni Senator Lima. Kailangan kong hanapin ang fiancé ko, Senator. I hope you really understand. Alam kong higit kahit na kanino kayo po ang makakaintindi sa akin. Ngayon lang to. Paliwanag nga ni Lucas bago iniabot nga ang file na naglalaman ng paglabas ng kanyang pangalan sa eleksyon. Napapihit na nga lamang sa inis ang iba pang senador na nasa partido ni Lucas. Naiintindihan nila ang binata dahil ngayon lang ito naging tapat sa nararamdaman. Iba pala ang Lucas Davis Anderson kapag tinamaan ng pag-ibig. Biro na nga lamang ni Senator Mondragon. Hay, nakong bata ka. Kapag ako, wala sa kasal mo ipapasalvage talaga kita. Saad naman ni Attorney Chavez na ikinatawa nga ng iba pang politiko. Kapag kayo naghiwalay ng babae niyan, naku, ipupukpok ko sa ulo mo tong folder na ipinasa mo. Iritadong tura naman ni Senator Lima na ikinatawa nga ng binata. Sorry talaga mga ninong, natatawang hayag na nga lamang ni Lucas. Tulungan niyo po akong mahanap siya bago kayo magsilabas. Baka nakakalimutan mong buwis ng kababayan natin ang sinasahod ko at hindi galing sa bulsa mo iho. Wala tayo sa loob ng meeting room para sa problema mo. Taas kilay nga naturan ni Senator Lima. Tulungan na natin nang matapos na to. Sambit naman ni Senator Mondragon
at tinawagan nga ang kanyang sekretarya. Sa kabilang banda, habang naglalakad nga pauwi, galing taniman, napansin nga ni Iris ang maraming taong nakatapat sa telebisyon na binili nga niya para sa mga magsasakang sakop ng kanilang lupa. "Ante, bakit maraming tao?" tanong nga ng kaibigan ni Iris na si Isay. "Kita mong magkasama tayo buong maghapon tapos sa akin ka pa magtatanong? Sungit mo namang buntis ka, lapitan na natin bago pa ako mainis." Saad na nga lamang ni Isay at ninalalayan nga ang kaibigan, papunta nga sa kumpulan ng mga tao. "Excuse me, ano pong meron?" "Si Senator Anderson, bababa na raw sa kahalalan." Sagot nga ng isang magsasaka. "Sayang naman, mukha pa namang magaling siyang senador." Komento pa nga ng isang lalaki. Nakatingin lang sa Iris at Isay sa TV habang nagsasalita ang tanyag na politiko hanggang sa nagulat sila sa sunod nga nitong sinabi. "Totoo po na wala na sa poder ko ang fiancé ko." Paunang wika ni Lucas. "Tama rin po ang ako sa inyong hindi ko siya totoong fiancé nung araw na nakilala siya ng publiko. Kaya ngayon ko lang ginawa ang ganitong conference para sa ikatatahimik ng buhay ko." Kinuha nga ni Lucas ang litratong may imprinta ng mukha ni Iris. "This is the only woman that captures my heart." Siya si Iris Rodriguez, ang babaeng mahal na mahal ko. Kaso, lumayas sa akin dahil mas natutuunan ko ng pansin ang kandidatura. Rinig ni Iris ang tawanan ng ilang reporters gayon din ng mga taong nakapaligid sa kanya. "Kaya kung makita niyo ang babaeng mahal ko, please report to the nearest police station. Magbibigay ako ng pabuya sa makakapagturo kung saan ang future fiancé ko." Pagkatapos si Lucas sa magsalita ay nagkagulo nga ang buong press, kaya namatay nga ang kamera. Natigilan na nga lamang siya nang mapansing nakatingin nga sa kanya ang lahat ng magsasakang kasama niya. "Please, wag niyo pong sasabihin kung nasaan." Hindi pa nga nasasabi ni Iris ang kanyang litanya nang mag-alisan nga ang magsasakang kaharap niya. Dali-daling tumakbo ang mga to papunta sa pinakamalapit na istasyon upang ituro kung saan nga siya nakatira. Dahil sa isang tagong probinsya ang tirahan ni Iris, ay walang gaanong tao ang umaligid sa kanilang tahanan. May iilan lang na nangangamusta sa kalagayan niya, ngunit mas marami pa rin ang oras na silang dalawa lang ni Isay ang magkasama. Ate, may naghahanap sa'yo!" Sigaw nga ni Ian mula sa labas ng kanilang bahay. "Pagod ako pakasabi." Sagot ka ni Iris at bumalik na nga lamang sa pagkakahiga. Ngunit ilang sandali lang nang marinig niya ang pagbukas ng pintuan ng kanyang silid. "Mamaya pa ako kakain, tinatamad ako eh." Walang ganang saad nga niya at hindi na nga nag-abalang lumingon pa. Masama yan sa kalusugan ni baby. Natulos nga si Iris sa kanyang hinihigaan nang marinig nga ang pamilyar na tinig. Kusang pumatak ang kanyang luha bago pa man niya nilingon ang lalaking kanyang pinaglilihian. "Lucas? Himala at hindi na senator ang tawag mo sa akin." Nakangising wika nga ng binata. Mabilis na bumangon nga si Iris upang yakapin si Lucas. Umiyak ito sa bisig ng binata at paulit-ulit na humingi ng tawad. "Huwag ka nang umiyak. Okay lang sa akin ang lahat. Dapat lang, kasi ginamit ko yung pera pangpatubos ng lupa namin." Nakangusang wika nga ni Iris. "Tsaka pala may sasabihin ako sa'yo." Hinarga ni Lucas nga si Iris at inilapag sa mesa. "Yes, buntis ako." At nagsisisigaw na nga si Lucas ng yes kahit hindi pa nga nasasabi ni Iris na siya nga ang ama ng kanyang dinadala. Thank you so much." Masayang wika ng binata at hinalikan na nga sa noo ang dalaga. "Hindi ko pa nasasabing ikaw ang tatay ng anak ko Kung makayes ka dyan, anak natin." Pagtatama nga ni Lucas. "Alam kong ako ang ama ng dinadala mo. At first, pagkagising ko ng umaga matapos ang gabi, nang bakbakan natin akala ko pa naginip lang ang lahat. Kasi parang malabo naman na pumayag ka sa ganun. Ilang araw akong nagdarasal na sana magkatotoo ang nangyari sa ating dalawa. Parati ko yung napapanaginipan at naiisip, paano mo nalamang totoo pala?" Tanong naman ni Iris. "Nabanggit sa akin ni Ate Maris. Doon ko lang napagtanto na totoo ang paulit-ulit na nagawa natin." Tinakpan nga ni Iris ang bibig ng binata. "Hoy, tama na, sobra ni.
Saway nga niya rito. Pero hindi pwedeng hindi ka dadaan sa butas ng karayom Saad ni Iris. What? Di magpakasal na tayo. Hindi. Ayoko. Hindi pa ako nakakaranas magkaroon ng boyfriend. Tsaka sabi mo nga sa interview, hindi mo ako totoong fiancé. Madali naman yun I'll set it up. Turan nga ng binata at kinindatan pa nga si Iris, ngunit tinarayan nga lang siya ng babae. Hindi pwede. Akong masusunod this time. Nag-file nga si Lucas ng leave sa Senado. Mabilis naman itong inaprubahan ng Malacanang. Kaya matapos nga ang ilang araw, ay nakabalik na nga si Lucas sa probinsya kung saan nananatili nga ang babaeng mahal niya. Lahat yan? Gulat na usal nga ni Lucas ang matanaw nga ang lahat ng papatubigan nga niya. Bakit may problema ba tayo, Senator? Kung ayaw mo, pwede ka namang bumalik sa Manila. Kaya ko namang mag-isa Turan pa nga ni Iris at hinimas pa nga ang umbok ng kanyang tiyan. Kayang-kaya ko yan. Parang 1 ektarya lang Gusto mo pati sa kabilang sakahan, patubigan ko na rin Natatawa nga si Iris. Hindi pwede kasi after mong patubigan yan, ipapaararo mo ang lupa sa kalabaw. Nakangising wika ng dalaga at saka naglakad nga pabalik sa puno ng mangga. Napangiwi naman si Lucas dahil sa narinig. Wala siyang nagawa kundi alalayan nga ang dalaga at pagsilbihan ito hanggang sa kung kailan nga nito gusto. Ito po kuya, pinapabigay ni ate. Nakangising wika naman ni Ian, ang kapatid nga ng babae at binaba nga ang tambak ng labahin ni Iris. Sobrang dami naman yata yan. Nakabusangot nga, nakomento nga ni Lucas. May reklamo ka? Pwede ka nang umuwi kung ayaw mo ni sa amin ng anak mo. Nagtatampong turan nga ni Iris. Niyakap naman siya ni Lucas at hinalikan sa labi. Nagtatanong lang po ako, hindi po ako nagrereklamo. Saad pa nga nito. Ang init kasi ngayon kaya panay ang bihis ng damit. Ang ending, dumambak yung labahin. Ayoko namang maglaba kasi baka mapuwersa ang katawan ko. Paliwanag ni Iris na sinang-ayunan naman ng binata. Ayos lang yan, bibili tayo ng washing machine. Nakangiting wika nga ni Lucas. Inilapit nga ni Iris ang kanyang bibig sa tenga ng binata at bumulong. Ayoko, gusto kong makitang naninigas ang muscles mo habang nagkukusot ng panty ko. Bilang wika pa nga nito na ikinatawa nga ni Lucas. Araw-araw magkasamang pumupunta sina Iris at Lucas sa sakahan. Sa pananghalian naman ay uuwi silang dalawa para magluto ng tanghalian. Ngunit bilang pabuya hinayaan na nga lamang ni Iris ang kagustuhan ng binatang senador sa gabihan. Lucas, baka mamaya marinig tayo ng kapatid ko. Suway nga ni Iris. Sa mapaglarong kamay ng binata, hindi tayo maririnig kung hindi ka mag-iingay, baby. Sagot naman ng binata at hinalikan ang leeg nga ni Iris. Napangisi na nga lamang si Lucas nang makitang napakagat nga ng labi ang dalaga upang mapigilan ang paglikha ng tunog. Lucas, nakikiliti ako. Hindi pinakinggan ni Lucas ang halinghing ng dalaga. Dahan-dahan niyang tinanggal ang suot nitong caster at kinaibabawan. Sobrang ganda mo. Ang swerte ko talaga. Saad pa nga ni Senator Lucas. Pagkasabi nun ay nag-iwas nga ng tingin ng dalaga, kaya hinawakan nga ni Lucas ang baba ni Iris upang matitigan nga ang gagawin niya. Uulit-ulitin ko sa iyo ang mga bagay na natutunan ko sa mga libro. Watch me. Hinalikang muli ni Lucas si Iris at pinagsaluhan nga nila ang init sa buong magdamag hanggang sa mapagod ang binata. Kinabukasan, maagang nagising nga si Lucas para sa sorpresa niya para kay Iris. Kinutsyaba niya ang kapatid nitong si Ian na siyang nagturo kung nasaan nga nakatira ang dalaga. Nagising si Iris dahil nga sa kantahang narinig niya. Kinapa niya ang higaan at bahagyang nalungkot nang makitang wala sa tabi niya ang binata. Kaya napabangon na lamang siya para silipin ang pinanggagalingan ng tugtog. What the? Good morning, sunshine. Sana magustuhan mo ang tula ko. Hindi kasi ako magaling kumante. Kaya sumulat na lang ako ng tula para sa'yo. Proud na saad nga ni Lucas. Napatakip na nga lamang si Iris ng kanyang bibig nang mag-umpisa na ngang kumanta ang ate ni Lucas na si Maris na sinabayan nga ng dating gobernador na ama nga ng binata.
Kumakanta rin si Mrs. Sally at Isay habang nakangiti nga sa kanya, samantalang tumutugtog naman ang kanyang nakababatang kapatid na si Ian. Mula sa kaguluhan, sayaw mo ang hanap, nakilala sa hindi inaasahang ganap, di inaakalang ikaw ang magiging pangarap, batid mo ang aking pangako, tanging bagay na hindi mapapako, isang salita na kailan may hindi ipapaako, dilag kang sa bituin ay tana, pinagdarasal kay bathala na sana balang araw, ikaw ang makuha. Saad nga ni Lucas. Matapos magsalita ay panay nga ang tilian ng pamilya nito. Nag-umpisa na nga ang kanilang araw sa kantsawan na halos umabot na nga sa kanilang tanghalian. Mas masaya sana kung nandito si nanay. Wala nga sa sariling tura ng dalaga habang naguhugas ng kanilang pinagkainan. Napatango na nga lamang si Lucas sa sinabi nito at niyakap nga sa likuran ng dalaga. Habang masayang kumakain sa isang restaurant, si Iris kasama nga ang pamilya ni Lucas. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang binata. Nagpaalam kasi itong babalik sa Manila upang asikasuhin ng mga naiwang trabaho kaya halos 2 linggo na nga itong hindi nakakabalik sa kanya. Iris, anak, kain lang ng kain para lumakas kayo ni baby. Nakangiting wika nga ng mama ni Lucas. Namimiss ko na po talaga si Lucas. Huwag kang mag-alala, babalik din kaagad yun. Saad naman ang ama ni Lucas. Kahit anong pilit ni Iris na maging masaya, palagi pa rin siyang nalulungkot sa tuwing malayo nga sa kanyang binata. Nasa kainan na nga sila nang tumawag na ang nurse sa mental hospital na pinalalagian nga ng nanay ni Iris. Ganun na lang ang gulat niyang ipatawag nga siya ng ospital dahil may nakikiusap nga ang kanyang ina. Ate, huwag kang ang kabahan, baka mamaya mapano ang pamangkin mo dahil sa sobrang nervous mo eh. Saway nga ni Ian sa dalaga. Tinahak nila ang kahabaan ng pasilyo hanggang sa matunton nila ang kanilang ina na nakaupo sa duyan. Ma? Wika nga ni Iris. Binitawan nga siya ng kanyang kapatid kaya mag-isa nga siyang lumapit sa kanyang nanay. Nakangiti itong lumingon sa kanya at doon nga niya napansin na hindi na nga nakatali ang mga kamay nito gaya ng dati. Ma, kailangan mo raw po ako? Oo anak, maupo ka. Wika nga ni Ada at inalalayan nga ang dalaga. Manghang nakatingin nga si Iris sa kabuuan ng hardin, lalo na ang mga paru-parong nagkalat sa kanilang paligid. Kamusta ka na ma? May masakit ba sa'yo? Wala naman. Pinatawag kita dahil may lalaking paulit-ulit na dumadalaw sa akin para hingi ng kamay mo. Kahit pa noong una na nawawala ako sa sariling ulirat, hindi siya humihinto na makipag-usap at para magpagaling ako. Nakangiting wika nga ni Ata. Nagtataka naman si Iris sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung nag-hallucinate na naman ba ang nanay niya o talagang may gumugulo rito. Ano pong itsura niya ma? Alam mo po ba kung sino siya? Alam po ba ng mga doktor? Alam ng mga doktor anak. Kilala siya ng lahat kaya ganun na nga lamang ang gulat ko nang pumunta ang taong yun dito sa ospital. Po? Itatanong ko mamaya sa doktor kung sino po yung taong yun para bawalang bumisita sa'yo. Wika nga ng dalaga sa isip ni Iris at posibleng tiyuhin nga niya ang lalaking tinutukoy ng ina. Ngunit hindi naman tugma ang sinasabi nitong paghingi ng kanyang kamay. Hindi na kailangan, nandito na siya. Napalingon si Iris sa direksyon nga na itinuro ni Ada. Bahagya pang napaawang nga ang kanyang bibig nang makita ang lalaking 2 linggong nananatili sa Maynila. Tita, maraming salamat sa permiso. Nakangiting wika nga ni Lucas. Inalalayan na nga ni Ian ang kanyang ina para mabigyan nga ng momentum kina Iris. Napahawak nga sa bibigang dalaga nang mapagbuksan nga ang magagandang ilaw sa buong hardin. Anong ibig sabihin nito? Nakangiti ang buong pamilya ni Lucas at Iris habang pinapanood nga silang dalawa. Lalo namang naging emosyonal ang dalaga nang lumuhod na nga sa harapan niya ang binatang senador. Ilang araw ko rin kinulit ang mama mo para pumayag sa proposal na to. Natatawang paunang wika nga ni Lucas. I never knew na ikaw ang papangarapin kong makasama habang buhay. Sa katunayan, hindi ko na nga naiisip na magkakaroon pa ako ng asawa. Pero nung dumating ka, nagbago ang takbo ng buhay ko, ng mundo ko,
nang naging masaya ako sa simpleng asaran natin hanggang sa narinig ko noon ang sinabi mong mahal mo ko. Buhat ng gabing yun paulit-ulit akong nadasal na sana mahal mo na lang ako at sana mabuntis na lang kita. Nakangiting saad nga ng binata at hinawakan nga ang kamay ni Iris. Akalain mo nga namang malakas ka pala kay Lord, pabirong wika nga ng dalaga na ikinailing nga ni Lucas. Binuksan ni Lucas ang maliit na kulay itim na kahon na naglalaman ng singsing na pamana pa nga ng kanyang ina. Iris Rodriguez, will you be my forever? Will you marry me please? Paano kung ayoko? Magtitiis ako hanggang sa gusto mo na. Mabilis na sagot nga ni Lucas. Pero wag naman sanang uugod-ugod ako para makarami pa rin tayo. Dagdag pa nga nito. Napatawa na nga lamang si Iris sa sinabi ni Lucas at sunod-sunod na tumango. Of course, it's a yes. Ako ang asawa mo habang buhay. Tumayo si Lucas at siniil nga ng halikang dalaga. Malakas naman ang palakpakan sa kanilang paligid na sinabayan ng kumikinang na ilaw sa kalangitan. Habang karga nga ni Lucas ang kanyang magiging kabiyak, bigla na nga lamang siyang nakaramdam ng tubig galing sa dalaga. Shucks, manganganak na ata ako. Kinakabahang wika ni Iris, kaya mabilis na nataranta nga ang lahat. Hindi pa nga siya nakakarga ni Lucas nang bigla nga siyang napadaing ng sakit. Matulong ma! Tawagan ni Iris sa kanyang ina. Anak, matagal na akong hindi ko madrona. Baka kung mapano ka pa. Wika nga ni Ada, na pinahiga nga si Iris sa stretcher na dala ni Ian. Tita, please do something. Tura naman ni Lucas. Kahit pa naguguluhan ay nakaraos naman sa panganganak si Iris. Pagkatapos nga ng ilang halos isang oras, ay nadala na nga siya sa ospital. Naging malusog na ang sanggol na lalaki at naging kasiyahan nga ito ng buong pamilya. Nanatili si Iris sa probinsya habang tinatapos naman ni Lucas ang termino niya sa Senado. Ang ina naman ni Iris na si Ada ay gumaling na nga sa sakit sa tulong ng kanyang apo na si Caleb. Si Isay naman ay nakapag-asawa ng isang foreigner na nakabili ng lupa malapit nga sa bukirin ng kanyang kaibigan. Samantalang nakapagtapos naman ang pag-aaral si Ian at tumutulong na nga rin sa negosyo ng kanyang kapatid. Ayon nga sa napagkasunduan ni Iris at Lucas, ikakasal sila kapag isang taon na nga si Caleb at kaya nang maglakad. Tulad ng pangako, nasa tabing dagat nga si Lucas kasama ang mga malalapit sa kanyang puso, lalo na ang kanyang magiging kabiyak. Ang inyong intensyon na pumasok sa kasal at magkaroon ng pendisyon ay aking binabasbasan sa ngalan ng buong may kapal. Wika nga ng pare at pinagpatong nga ang kamay ni na Lucas at Iris. Senator Lucas Davis Anderson, pinaninindigan nga si Iris Rodriguez bilang aking asawa. Nangangakong hindi siya iiwan sa kalungkutan o kasiyahan sa sakit o kalusugan, mamahalin at pahahalagan hanggang sa dulo ng aking hininga. Ako si Iris Rodriguez at pinapanindigan si Lucas Davis Anderson bilang aking kabiyak. Nangangakong mananatili sa kanya sa kabila ng kahirapan at kasaganahan, maging sa sakuna o biyaya, mamahalin at iingatan hanggang ako'y nabubuhay. Kinuha na nga ng pare ang singsing bago muling nagsalita. Tanggapin niyo ang singsing na to bilang patunay ng inyong pagmamahalan at katapatan sa isa't isa. Isinuot ni Lucas kay Iris ang singsing, gayon din naman ang ginawa nito sa kanya. Naiiyak na tumingin si Iris sa kanyang anak na buhat nga ng mama ni Lucas. Tulad ng nasusulat, ang pinag-isa ng Diyos ay hindi mapapaghiwalay ng tao. Ngayon, ikaw Iris Rodriguez Anderson at Lucas Davis Anderson ay nagkaisang dibdib na mula sa araw na to hanggang sa dulo. You may now kiss the bride. Inangat nga ni Lucas ang belo ni Iris at hinapit ang bewang nito. Wala na nga siyang pakialam kung ilang senador ang nakakasaksi sa kanya ngayon. Pahiga nga niyang hinalikan ang kanyang asawa at halos hindi na nga magpapigil pa. Kung hindi lamang dahil sa kantsaw ng presidente ay baka hindi na nga niya pa rin binitawan ang labi ni Iris. I love you baby. Nakangiting wika nga nito. I
I love you too, Master. Sagot naman ni Iris at sabay nga silang humarap sa maraming kamera na nakatutok nga sa kanilang pag-iisang dibdib. At dito na po nagtatapos ang kanilang kwentong pagmamahalan. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Shoutout po sa mga sumusunod: Lavina Galang, Ilumina, Flor Shao, Flor Cabrera, Jesus Huntilla, Jenjen, Christine Tagasling, Emily Borac, Mercy Villantes, Daisy Tualia, Lalita Matibag, Jeyo, Nora, Richelle Henon, Jana Chong, Mercy Villantes, Carmelita Mendoza, Imelda Valencia, Lucy Sensil, Juliet Panlilio, Romana Gorospe, PH Mats, Lavina Galang de Jessica Rose, Cecilia Ramos, Sola, Scope Mobile, Anna Vencer, Jocelyn Tansing, Lorna Netom, Diana Malyari, Teresita Schmid, Miriam, Kuya Atok, Merlin Baroza, Dina Miguel, Nilda Hansor, Mirna Josue, Erlinda Chong, Anita Aquino, Alma Palines, Maria, Teresa Bolie, Rose Martinito, Cherry Amoroto, Merly Lu, Melinda Villamin, at shoutout na rin po sa lahat. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories. Thanks for listening.